Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ka, kaibigan. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Nakakatuwang isipin na habang binubuksan mo ang kwentong ito, may iba't ibang tao ring nakikinig mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya halika na, simulan na natin ang isang istoryang puno ng sakit, lihim at unti-unting pagbangon. Hindi ipinanganak si Serafina Lorente sa marangyang buhay. Lumaki siya sa isang maliit na bayan sa Batangas kung saan ang hangin ay amoy dagat tuwing madaling araw at ang buhay ay umiikot sa pagtitipid, tiyaga at pananampalataya. Ang kanyang ama na si Ruben ay isang tricycle driver noon, habang ang kanyang ina na si Malu ay naglalako ng kakanin sa palengke. Bata pa lamang si Serafina ay natuto na siyang gumising ng maaga para tumulong sa pagbabalot ng suman at bibingka bago pumasok sa eskwela. "Fina, unahin mo ang pag-aaral mo," madalas sabihin ng kanyang ina habang inaayos ang mga paninda. "Hindi habang buhay ganito tayo." At iyon ang tumatak sa isip ni Serafina. Hindi siya lumaking reklamador, hindi siya lumaking maluho, pero lumaki siyang may matibay na pangarap, ang magkaroon ng tahimik, marangal at disenteng buhay. Hindi man marangya, basta may respeto, iyon ang pinakamahalaga sa kanya. Sa tulong ng sipag at talino, nakapagtapos siya ng kursong accountancy sa Maynila. Hindi naging madali ang lahat. Nag-working student siya sa isang maliit na bakery na pag-aari ni Chia Melora, malayong kamag-anak nilang tumulong sa kanya noong kolehiyo. Sa umaga, nasa paaralan siya. Sa gabi, nagbibilang ng kita, nag-aayos ng resibo, at kung minsan ay tumutulong pang magsara ng tindahan. "Hindi ka mapapagod niyan?" tanong minsan ni Chia Melora habang nakikita siyang nag-aaral pa sa likod ng counter kahit hating gabi na. Napangiti lamang si Serafina. "Mapapagod po, Chia, pero mas nakakapagod maging mahirap habang buhay." Dahil sa kanyang tiyaga, nakapasok siya sa isang accounting firm sa Makati. Doon niya unang nakilala si Darian Velasco, isa sa mga executive ng kumpanyang hawak ng kanilang kliyente. Hindi agad napansin ni Serafina si Darian dahil para sa kanya, isa lamang itong mayamang lalaking nakasanayan ng sundin ng mga tao. Tahimik si Darian, maayos manamit, at bihirang umiti. Ngunit hindi tulad ng iba sa paligid nito, hindi ito palautos, hindi rin mataas ang tingin sa sarili. Ang una nilang tunay na pag-uusap ay nang minsang mag-abot si Serafina ng maling folder sa boardroom dahil sa pagmamadali. Nagtawanan ng ilan, natahimik siya sa hiya, ngunit si Darian mismo ang tumayo, kinuha ang tamang folder at mahinahong nagsabing, "It's fine, nagkakamali ang tao. Let's proceed." Pagkatapos ng meeting, inabutan siya nito sa hallway. "Miss Lorente, tama ba?" tanong nito. "Opo, sir. Pasensya na po kanina." "Itigil mo na ang pagsisir," sabi ni Darian na may bahagyang ngiti, "at huwag mong dibdibin. Mas marami akong nakitang mas mabigat na pagkakamali sa boardroom kesa sa maling folder." Napakawa siya ng mahina. Doon nagsimula ang kakaibang gaan na loob niya sa binata. Sa paglipas ng mga buwan, mas nakilala nila ang isa't isa. Nalaman ni Darian na si Serafina ay hindi lang masipag, kundi may malinaw na prinsipyo sa buhay. Nalaman naman ni Serafina na sa kabila ng yaman, may lungkot sa pagkatao ni Darian, parang isang taong buong buhay na sinanay sumunod sa hulmahing hindi naman siya ang gumawa. Nang magsimula silang magkasintahan, maraming nagulat, mas maraming hindi natuwa, lalong-lalo na ang ina ni Darian na si Celestina Velasco. Si Celestina ay isang babaeng kapag pumasok sa isang silid ay kusang tumitigil ang usapan ng mga tao. Laging maayos ang ayos ng buhok, mamahalin ng pabango, at matalim ang mga mata na tila kayang timbangin kung gaano kahalaga ang isang tao sa unang tingin pa lamang. Bilang byuda ng isang kilalang negosyante, siya ang itinuturing na haliga ng pamilyang Velasco. Sa paningin ng marami, eleganting matriarch siya, ngulit sa likod ng pino niyang boses at ngiti, may lamig na kayang manlumo ng sino mang hindi niya gusto. Nang unang ipinakilala ni Darian si Serafina sa pamilya, nagkaroon ng simpleng hapunan sa mansyon ng mga Velasco sa Alabang. Malaki ang bahay, halos parang hotel sa lawak.
May chandelier sa foyer, malalaking painting sa dingding, at mga katulong na halos hindi marinig ang yabag habang naglalakad. Kasama sa hapag noon si Odessa Velasco, nakababatang kapatid ni Darian na mahilig sa branded na gamit at mapanuring tingin. Si Yesela Marquez, matagal ng kaibigan ni Celestina na halos araw-araw yata nasa bahay. At si Belen Natividad, matandang kasambahay na tahimik lang sa isang tabi, ngunit tila maraming alam sa takbo ng bahay. Tinignan ni Celestina si Serafina mula ulo hanggang paa bago siya pinilit na ngumiti. "So, ikaw si Serafina?" Sabi nito. "Accountant tama?" "Opo, ma'am," sagot ni Serafina nang magalang. Napatingin si Celestina kay Darian. Simple. Agad namang sumingit si Darian. "Ma, she's more than that." Ngumiti si Celestina, ngunit hindi umabot sa mata ang ngiting iyon. "I'm sure." Sa gabing iyon, naramdaman agad ni Serafina na hindi siya welcome. Hindi man tahasang bastos si Celestina, bawat salita nito ay may talim. Kapag may sasabihin siyang opinyon, babarahin ito ng banayad. Kapag pupurihin siya ni Darian, isisingit ni Odessa ang mga dating kaibigan ng kuya niyang sosyal, matalino, at bagay sa pamilya. "Darian used to date women who understood our world," sabi minsan ni Odessa habang humihigop ng wine. "Hindi kasi madaling makisabay sa lifestyle namin." Napatingin si Darian sa kapatid. "Enough, Odessa." Ngulit ngumiti lamang si Celestina at dahan-dahang inilapag ang kutsara. "Wala namang masama sa sinabi ng kapatid mo. Ang punto lang naman, may mga pamilyang pinaghahandaan ang pagpasok sa isang mundo. Hindi sapat ang sipag lang. Minsan, kailangan mo ring maging angkop." Alam ni Serafina na siya ang pinatatamaan. Ngunit ngumiti lang siya. Ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ang mga taong gustong makita siyang maapektuhan. Gayunpaman, hindi doon natapos ang lahat. Nang ikasal sila ni Darian makalipas ang 1 taon, lalong tumindi ang malamig na pakikitungo ni Celestina. Hindi ito tumutol ng hayagan sa kasal, pero ramdam ni Serafina na hindi nito kailanman tinanggap ang nangyari. Sa mga family gathering, lagi siyang may maririnig na maliliit na banat. "Marunong ka ba talagang humawak ng kristal? Baka mabasag." "Oo nga pala, sa inyo ba uso ang formal dinner? Mabuti na rin at natututo ka na dito." Kapag may ibang tao, parang payapang biyanan si Celestina. Pero kapag silang pamilya lang, lumalabas ang tunay nitong ugali. Kahit si Belen minsan ay nahuuling naaawang tumingin kay Serafina kapag may tiradang binitiwan si Celestina sa hapagkainan. Ang pinakamasakit sa lahat ay nang dumating ang usapin tungkol sa pagkakaroon nila ng anak. 2 taon na silang kasal ni Darian, ngunit hindi pa rin siya nagbubuntis. Nagpatingin sila sa doktor. Wala namang seryosong problema, sabi ng espesyalista. Kailangan lamang ng panahon at mas kaunting stress. Ngunit para kay Celestina, sapat na ang pagkaantala para gawing sandata iyon laban sa manugang niya. Sa isang tanghalian na dinaluhan pa ni na Isela at Lucinda Barrera, isang sosyalistang kapitbahay, sinadya ni Celestina na ilapag ang paksa. "Alam mo, Serafina," sabi nito habang mahinahong hinihiwa ang karne sa plato. "Sa panahon ngayon, may mga babaeng inuuna ang karir kaya nahihirapan magkaanak pagdating ng oras." Nanigas si Serafina. Napatingin si Darian sa ina. "Ma, please," mariing sabi nito. Ngunit nagpatuloy si Celestina na parang walang narinig. "Hindi ko naman nilalahat. Nagtataka lang ako kasi ang apelidong Velasco. Sayang kung wala ring magmamana." Tahimik na yumuko si Serafina. Nag-init ang kanyang tenga sa hiya. Si Isela ay nagkunwaring umiinom ng tsaa, ngulit kitang-kita ang aliw sa mga mata nito. Si Odessa namay nakangising nakamasid lang. Pagkatapos ng tanghalian, sa loob ng kanilang silid, saka lamang bumigay si Serafina. "Hanggang kailan ako magtitiis ng ganyan?" Mahinang ngulit na ninginig niyang tanong. Lumapit si Darian at hinawakan ng kanyang balikat. "I'm sorry. Kakausapin ko si Mama." Napailing si Serafina at napaluha. "Yan lagi ang sinasabi mo. Kakausapin mo siya, pero wala namang nagbabago." Natahimik si Darian, at doon niya lalong naramdaman ang pinakamabigat na katotohanan.
Mahal siya ng asawa niya, oo. Mulit tuwing kaharap na nila si Celestina, parang muling nagiging batang takot itong sumuway sa ina. Lumipas pa ang ilang buwan. Dumami ang mga handaan, meetings at family obligations. Sa labas, mukha silang maayos na mag-asawa. Sa loob, unti-unting nauubos ang lakas ni Serafina sa pakikibagay sa isang bahay na hindi kailanman naging tahanan. Ngunit sa kabila ng lahat, may munting liwanag pa rin sa paligid niya. Si Belen ay minsang palihim na nagdadala ng paborito niyang salabat kapag nakikita siyang pagod. Si Aurelio Sarmiento, abogado ng pamilya, ay magalang sa kanya at hindi tulad ng iba na mapanghusga. At kung minsan, kahit paano, nararamdaman niyang may kabutihan pa rin kay Darian, lalo na kapag silang dalawa lang at wala ang mapanuring mata ng pamilya nito. Subalit isang gabi, magbabago ang lahat. Maulan noon, malakas ang pagbuhos ng ulan sa bubong ng mansyon at halos lahat ay nasa kani-kanilang silid na. Hindi makatulog si Serafina kaya bumaba siya para kumuha ng mainit na tubig sa kusina. Tahimik ang buong bahay. Habang pabalik siya sa hagdanan, napansin niyang bahagyang bukas ang pinto ng silid ni Celestina at may narinig siyang boses nito mula sa loob. Mahina ang tunog, pero malinaw ang bawat salitang tumama sa kanya. Hindi na pwedeng patagalin pa ito. Malamig na sabi ni Celestina sa kausap na telepono. Ako nang bahalang tumupos sa kanya. Parang nahinto ang paghinga ni Serafina. Tumigil siya sa kinatatanyuan, hawak ang baso ng mainit na tubig na biglang parang lumamig sa kanyang palad. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ng biyena niya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit sa tono ng boses nito, walang pag-aalinlangan, walang awa, walang pangingimi. May kung anong mabigat na panganib na unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Maya-maya'y narinig niyang muling nagsalita si Celestina. Hindi na ako papayag na sirain niya ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya. Napalunok si Serafina. Hindi na siya naghintay pa. Tahimik siyang umatras, halos hindi maramdaman ang sariring mga paa at dali-daling bumalik sa kanyang silid na nanginginig ang mga kamay. Pagpasok niya, nadatnan niya si Darian na nakaupo sa gilid ng kama at may binabasang dokumento. "Oh, bakit mo putla ka?" tanong nito sabay tayo. Tinignan siya ni Serafina ngunit walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Hindi pa niya kayang sabihin, hindi pa niya kayang iproseso ang narinig. "Fina?" Lumapit si Darian. "Anong nangyari?" Sa wakas ay naupo siya sa kama at marahang bumulong. "May narinig ako kay mama mo." Nanlaki ang mga mata ni Darian. "Anong narinig mo?" Napatitig si Serafina sa kawalan. Hawak-hawak pa rin ang baso na hindi na niya naiinom. "Hindi ko pa alam ang buong ibig sabihin," sabi niya sa halos pabulong na tinig. "Pero pakiramdam ko, hindi na ito simpleng galit sa akin." At sa gabing iyon, sa gitna ng ulan at katahimikan ng napakalaking mansyon, unang sumibol sa puso ni Serafina ang takot na mas malalim kaysa pang-aalipusta, mas mabigat kaysa pangmamaliit, at mas malamig kaysa anumang titig ng kanyang biyenan. Ang takot na baka may binabalak na mas masahol si Celestina Velasco laban sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang muling batiin ang bawat isa sa inyo. Kung nakaka-relate ka sa mga kwentong puno ng sikretong bumabalot sa isang pamilya, mag-iwan ka naman ng komento kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinanunood. Nakakatuwang isipin na sa bawat oras na binubuksan mo ang kwentong ito, sabay-sabay nating pinagdaraanan ang kaba, sakit at pag-asa ng mga karakter. Heto na! Dumako na tayo sa mas mabigat na yugto ng buhay ni Serafina. Nang gabing marinig ni Serafina ang malamig na tinig ni Celestina na nagsasabing, "Ako nang bahalang tumapo sa kanya." Hindi na siya pinatulog ng kanyang isip. Kahit katabi niya si Darian sa kama, pakiramdam niya ay napakalayo niya sa kahit anong uri ng kapanatagan. Paulit-ulit sa kanyang utak ang narinig na boses ng biyenan. Walang pag-aalinlangan. Walang bakas ng pagkapraning o simpleng bugso ng galit. Para itong desisyong matagal ng hinog at naghihintay lamang ng tamang oras para isakatuparan. "Fina?" marahang tawag ni Darian habang nakasandal sa headboard.
Ano ba talagang narinig mo? Kanina ka pa tulala. Tahimik si Serafina sa loob ng ilang segundo. Ayaw niyang magmukhang praning. Ayaw rin niyang magmukhang gumagawa ng gulo sa pagitan ng mag-ina. Ngunit hindi niya kayang baliwalain ang kutob na unti-unti nang simisiksik sa dibdib niya. Narinig kong may kausap siya sa telepono at sinabi niya na siya na raw ang bahalang tumapo sa kanya. Napakunot ang noo ni Darian. Sigurado ka bang iyon talaga ang sinabi ni Mama? Dahan-dahang napalingon si Serafina sa asawa. Hindi galit ang nakita niya sa mukha nito, kundi takot. At ang takot na iyon ang mas lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam dahil alam niyang pati si Darian ay natamaan sa posibilidad na hindi na maipagtatanggol sa inang matagal niyang kinakatakutan at iginagalang. Hindi ako bingi, Darian. Mahina ngulit matatag na sinabi ni Serafina. Narinig ko mismo at hindi normal ang tono niya. Hindi iyon biro, hindi rin iyon simpleng pagkaasar. Huminga dahan-dahan si Darian at pinisil ang tulay ng ilong niya. Baka may kausap lang siyang tungkol sa negosyo. Baka iba ang tinutukoy niya. Gusto ko sanang paniwalaan yan. Pero bakit pakiramdam ko ako ang tinutukoy niya? Natigilan si Darian. Sa unang pagkakataon mula nung nagpakasal sila, wala siyang mabigay na mabilis na paliwanag para maibsan ang nararamdaman ng kanyang asawa. Ilang beses na niyang nasaksihan ang pambabastos ni Celestina kay Serafina. Ilang beses na rin niyang pinili ang katahimikan sa pag-asang kususang hihinto ang ina niya. Ngunit ngayon, parang may pader ng tuluyang nabiyak. Kinabukasan, hindi naging normal ang takbo ng umaga sa mansyon. Tulad ng dati, maaga nang nakabihis si Celestina. Perpekto ang postura at tila walang bahid ng tensyon sa muka habang umiinom ng kape sa lanaya. Nandun pa rin si Yesela Marquez na parang bahagi na ng dekorasyon ng bahay sa dalas ng pagpunta nito. Nakasuot ito ng mamahaling bestida at humahagikhik sa kung anong bulong ni Celestina. Pagbaba ni Serafina, tumigil sandali ang usapan ng dalawa. "Good morning!" Sabi ni Serafina, pilit na payapa ang tono. Gumiti si Isela. "Good morning, iho. Ay, iha. Pasensya ka na, late na gamin yata ako sa pagpunta rito. Kasi naman si Celestina, hinahanap na agad ako." "Some people are family by blood," malamig na sabi ni Celestina habang dahan-dahang inilalapag ang tasa. "And some become family by loyalty." Hindi sumagot si Serafina, ngunit sa loob-loob niya, tila mas lalo lamang tumitibay ang kanyang kutob. Bawat salita ng biyana niya ay parang may nakatagong patama. Parang may gusto itong iparamdam na kahit kailan ay hindi siya tunay na kabilang sa bahay na iyon. Maya-maya'y dumating si Odessa Velasco, nakasuot ng mamahaling robe at hawak ang cellphone habang abala sa pakikipag-chat. "Kuya Darian," sabi nito pagkapasok sa dining area, "may dinner tayo mamaya with the Brescio family, right? Baka naman this time hindi na ma-out of place si Ate Serafina." "Odessa?" matigas na sabi ni Darian. "Tigilan mo na." Umikot ang mata ni Odessa. "I'm just saying, hindi lahat ng tao kayang makisabay sa mundo natin." Tahimik na kumain si Serafina, ngunit sa bawat kilos nila sa hapag, lalo niyang nararamdaman na may mas malaking bagay na umiikot sa bahay na iyon. Hindi na lang ito simpleng pambubuli. Parang may lihim na pagkakaisa sa pagitan ni Celestina, Isela at maging ni Odessa sa ilang pagkakataon. At kung totoo ang hinala niya, hindi sapat ang simpleng pakikipag-usap kay Darian. Kailangan niya ng konkretong ebidensya. Hapon ng araw ding iyon, nagpunta si Serafina sa maliit niyang home office sa ikalawang palapag. Dito niya binalkan ang isang pangalan na minsan nang tumulong sa accounting department ng isa sa mga subsidiaries ng Velasco Group, si Miro Vergara. Si Miro ay hindi madaldal, isang technician na mas pinipiling makinig kaysa makisawsaw sa chismis. Noong minsang nagkaaberya sa security system sa isang opisina ng kumpanya, nakita ni Serafina kung gaano ito kagaling at kung gaano rin ito kamaingat sa mga sensitibong bagay. Tinawagan niya ito gamit ang personal niyang numero. "Hello po, Ma'am Serafina?" Mahinang sagot ng lalaki sa kabilang linya. "May kailangan po ba kayo?" "Miro, may itatanong sana ako. Personal ito at gusto kong malaman kung mapagkakatiwalaan kita." Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya bago ito sumagot. "Kung may kinalaman po ito sa kaligtasan ninyo?" "Oo."
Napalunok si Serafina. Kailangan ko ng maliit na CCTV, yung hindi madaling makita, at gusto kong maikabit ito nang walang ibang makakaalam. Hindi na nagtanong pa si Miro ng marami. Pinuntahan siya nito kinabukasan sa isang coffee shop sa labas ng village kung saan mas madaling umiwas sa mata ng mga tauhan ni Celestina. Nakasuot lamang ito ng simpleng polo at may dalang maliit na kahon. Voice-activated din po ito, ma'am, sabi ni Miro habang maingat na ipinapakita ang device. Pwede ninyong i-monitor sa laptop o sa secure app, pero kailangang maingat ang pagkakabit. Tahimik na tumanggo si Serafina. Kaya ko, kailangan ko lang ng lakas ng loob. Napatitig sa kanya si Miro na parang may gustong sabihin, ngunit pinili na lang manahimik. Sa dulo, marhan nitong sinabi, "Mag-ingat po kayo. Kapag ganyang punto na, ibig sabihin hindi na simpleng alitan sa pamilya yan." Pagbalik niya sa mansyon, buong araw siyang nanatiling kalmado sa paningin ng lahat. Ngulit sa loob, kumakabog ang dibdib niya sa bawat sandali. Kailangan niyang humanap ng tiempo. Kailangan niya ring ilihim ito kahit kay Darian dahil hindi niya pa kayang ilagay sa panganib ang buong plano kapag nadulas ang asawa sa gitna ng guilt o emosyon. Dumating ang pagkakataon pagkaraan ng 2 gabi. May charity dinner si Celestina sa isang hotel sa Taguig. Sumama rito sina Celestina, Isela at si Odessa. Si Darian naman ay nasa meeting sa Ortigas. Naiwan si Serafina sa bahay kasama ang ilang staff at si Belen na abala nag-uutos sa kusina para sa hapunan ng mga natirang tao sa mansyon. "Ate Belen," mahinang sabi ni Serafina habang papunta sa hagdan, "kung may magtanong, sabihin niyo po nagpapahinga ako. Masakit ang ulo ko." Napatingin si Belen sa kanya saka marhang tumanggo. "Opo ma'am, kayo ba'y ayos lang?" "Hindi pa po, pero aayusin ko." Bitbit ng maliit na aparato at nanginginig ang mga daliri. Pumasok siya sa silid ni Celestina. Marangya ang kwarto ng biyenan niya. Malawak, mabango, at halos parang hotel suite. May vanity mirror na puno ng mamahaling pabango, isang bookshelf na puro imported ang laman, at isang maliit na sitting area malapit sa bintana. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaan, may kakaibang lamig ang silid. Parang walang buhay. Parang puro kontrol lamang at wala ni katiting na init. Nilibot ni Serafina ang tingin niya. Kailangan niyang pumili ng anggulong malinaw ang kuha, ngunit hindi madaling mahalata. Sa huli, nakita niya ang isang ornate na orasan sa istante na bahagyang natatabingan ng dekorasyon. Doon niya maingat na inilagay ang device. Halos mapaupo siya sa kaba nang marinig ang yabag sa hallway. Huminto siya sa paghinga. Ngunit ilang segundo lang at lumampas din ang yapak. Isang kasambahay lamang pala na may dalang mga bagong plancha na tuwalya. Dahan-dahang bumaba ang balikat ni Serafina. Mabilis niyang inayos ang lahat at tahimik na lumabas ng silid na parang walang nangyari. Kinagabihan, habang nasa banyo si Darian, binuksan ni Serafina ang secure app sa laptop. Live ang feed. Kita niya ang kwarto ni Celestina. Ang kama, ang vanity, ang gilid ng bintana at maging ang maliit na sitting area kung saan madalas itong makipag-usap sa mga bisita. Nanginginig ang kamay ni Serafina habang binababa ang volume at hindi iniingatang hindi mahalata ang kanyang tensyon. Ilang araw munang puro karaniwang eksena ang nakuha sa CCTV. Pag-aayos ni Celestina ng alaas, panonood nito ng balita, paminsang pagpasok ni Isela upang makipagtsaa at magkwentuhan tungkol sa mga kilalang tao. Ngunit kahit karaniwan ng mga una niyang napanood, may mga piraso ng usapan na hindi na maalis sa isip niya. "Hindi pa rin ba sumusuko ang asawa ng anak mo?" Minsang tanong ni Isela. "May mga taong kailangan lang paalalahanan kung hanggang saan ang lugar nila," sagot ni Celestina. Sa isa namang kuha, maririnig si Odessa na nagsasabing, "Kung ako sa iyo, mama, mas madali pang paalisin siya kaysa hintayin kusa siyang sumuko." Hindi lahat dinadaan sa padalos-dalos. Malamig na tugon ni Celestina. "Kapag gumawa ka ng hakbang, dapat siguradong wala kang kalat na iiwan." Pagkarinig ni Serafina noon, napahigpit ang hawak niya sa laptop. Hindi man direkta, parang kumpirmasyon iyon na may iniikot ng masama sa isip ng biyena niya. Ngunit ang tunay na dagok ay dumating makalipas ang 4 na gabi. Bandang 10:00 na iyon, tahimik ang buong bahay. Natutulog na si Darian matapos ang mahabang meeting. Si Serafina namay nagkunwaring inaantok din.
Ngunit sa totoo'y gising na gising ang kanyang diwa. Habang nakatutok siya sa feed, nakita niyang bumukas ang pinto ng silid ni Celestina. Pumasok si Isela. Ilang minuto pa at may isa pang lalaking dumating. Matangkad, nakaitim na long sleeves at halatang hindi bahagi ng karaniwang social circle ng pamilya. Hindi niya kilala ang lalaki. Umupo ito sa tapat ni Celestina. Binuksan ni Isela ang isang envelope at inilapag sa mesa. Tiyakin mong malinis ito. Bayad muna ang usapan. Tugon ng lalaki. Lumamig ang mga palad ni Serafina. Ayaw ko ng sablay, Ravin. Mariing nasabo ni Celestina. Masyado na siyang komportable sa bahay na ito. Tumigil ang mundo ni Serafina sa pangalan pa lang na iyon, Ravin, at lalo siyang kinilabutan nang ilabas ng lalaki ang ilang dokumento at litrato. Kapag nailabas ito sa tamang oras, mukhang siya ang may pakana ng financial leak, madali na lang siyang idiin. Napatakip si Serafina sa bibig niya. Biglang nanuyo ang lalamunan niya. Financial leak? Ibig sabihin, hindi lang simpleng pagpapahiya ang binablakab sa kanya. May plano para ipasok siya sa isang kaso na kayang sirain ang pangalan niya, ang karyera niya, at marahil sa pagsasama nila ni Darian. Tapos, tanong ni Isela halatang nasisiyahan pa. Tumaas ang sulok ng labi ni Ravin. Kapag natanggal siya sa landas, kusa nang aayos ang iba, tulad ng dati. Tumigas ang buong katawan ni Serafina. Tulad ng dati? Hindi man niya lubos na maunawaan ang ibig sabihin noon, ramdam niyang may mas lumang lihim pang nakabaon sa pamilyang Velasco. Isang lihim na maaaring konektado sa biglang pagkawala o pagbagsak ng ibang taong minsang humalang kay Celestina. Hindi na niya kinaya. Agad niyang sinave ang footage, kinopya sa hidden drive at ilang segundong nakatulala sa monitor. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi na ito kutob, hindi na hinala. Totoo lahat. At sa unang pagkakataon, alam niyang hindi na niya kayang harapin ito ng mag-isa. Dahan-dahan niyang niyugog si Darian. Darian, gumising ka. Nagmulat ang uto nito, lutang pa. Fina, anong? Please, sabi niya, halos mabasag ang boses. Kailangan mong makita ito ngayon. Nang makita ni Darian ang footage, tila may unti-unting namamatay sa mukha nito. Sa bawat salitang lumalabas sa video, sa bawat tingin ng ina niyang dati kaya pa niyang ipagtanggol, parang may bahagi ng pagkatao niyang nababaklas. Hindi, mahina nitong sabi, hindi pwedeng. Tingnan mo pa, putol ni Serafina. May luha sa mga mata pero matigas ang tinig. Pakinggan mo hanggang dulo. At nang matapos ang video, kapwa sinang nakaupo sa gilid ng kama. Walang imik, walang mahanap na sapat na salita para sa nakita. Sa wakas ay nagsalita si Darian, ngulit halos hindi marinig ang boses niya. Hindi ko na siya kilala. Napapikit si Serafina. Sa gabing iyon, hindi pa tapos ang laban. Sa totoo lang, doon pa lang ito nagsisimula. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa sa takot. At sa unang pagkakataon din, nagsimulang mabiyak ang katahimikan na matagal nang nagtatakip sa mga lihim ng pamilyang Velasco. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang kumustahin ka. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Iba-iba man tayo ng lugar at oras, iisa naman ang kaba nating sinusundan sa kwentong ito. Kaya halika, dumako na tayo sa yugto kung saan unti-unting lumalabas ang katotohanan at kung saan ang takot ay kailangang mapalitan ng tapang. Pagkatapos mapanood ni Darian ng footage mula sa CCTV sa kwarto ni Celestina, hindi na sila muling nakatulong ni Serafina ng gabing iyon. Nanatili lamang silang nakaupo sa gilid ng kama, parehong tulala, habang ang monitor ng laptop ay nakabukas pa rin sa huling frame ng video. Ang malamig na mukha ni Celestina, ang nakasandal na si Isela at ang lalaking tinawag nilang Ravin. Si Darian ang unang nagsalita, ngulit halos hindi marinig ang boses niya. Buong buhay ko, sabi niya habang nakatitig sa sahig, akala ko kaya ko pang intindihin si Mama. Kahit masakit siya magsalita, iniisip ko na baka ganun lang siya dahil gusto niya lang kontrolin ang lahat. Pero ito, iba na ito. Tahimik na nakinig si Serafina. Hindi siya sumingit. Ramdam niyang ito ang unang pagkakataon na hindi lamang natitinag ang tiwala ni Darian sa kanyang ina, kundi gumuho na talaga ito.
Hindi na ito simpleng galit sa'yo, dagdag ni Darian. Plano talaga ito, sinasadya, at may kasabwat pa. Dahan-dahang tumanggo si Serapina. Kaya hindi na pwedeng emosyon lang ang pairalin natin. Kailangan nating maging maingat. Kapag nagkamali tayo, mauunahan nila tayo. Napahawak si Darian sa noo niya. Pulis ba agad? Hindi pa, sagot ni Serapina. Hindi pa sapat ang isang video para maprotektahan tayo sa lahat ng koneksyon nila. Kapag nalaman nilang may ebidensya tayo, baka mas maging delikado. Napatingin si Darian sa kanya. Sa mga mata nito, hindi niya na nakita ang dating lalaking laging nagpapagitan, ngunit umaatras din sa huli. May sakit pa rin sa mukha nito, ngunit may unti-unti nang tumitigas na desisyon. Anong gagawin natin? Tanong nito. Huminga ng malalim si Serapina. Kailangan nating humanap ng taong makakatulong sa atin, iyong hindi agad kakampi sa pangalan ng pamilya mo. Doon pumasok sa isip niya ang dalawang pangalan, si Aurelio Sarmiento at si Drusila Mijares. Si Aurelio ang matagal ng abogado ng pamilyang Velasco. Desente ito, maingat magsalita at hindi gaya ni Gisela at ng iba pang umiikot sa mansyon na malinaw ang pagkahilig sa impluensya. Noong mga unang buwan ni Serapina sa pamilya, si Aurelio ang isa sa mga iilang hindi tumingin sa kanya na parang pagkakamali. Simantalang si Drusila Mijares ay dating kaklase at matalik niyang kaibigan sa kolehiyo, isang babaeng kilala sa larangan ng Forensic Document Examination at Corporate Fraud Review. Hindi sila madalas magkita dahil abara sa trabaho, ngunit sapat ang tiwala ni Serapina rito para isugal ang isang napakahalagang lihim. Kinabukasan, nagpanggap silang normal. Bumaba si Darian sa breakfast table na parang walang nangyari. Si Serapina na may mahinang umupo sa tabi niya. Si Celestina ay abala sa pagbabasa ng business section ng diaryo, habang si Odessa ay kausap sa telepono ng kung sinong kaibigan niya tungkol sa isang beach trip. Naandun din si Gisela, gaya ng dati, tila may permanenteng pwesto na sa bahay. Darian, sabi ni Celestina nang hindi man lang tumingin sa anak, I need you at the South Tower office this afternoon. May mga papel na kailangang pirmahan. Tumaas ng bahagya ang tingin ni Darian. Anong mga papel? Transfer authority for one of the dormant properties, sagot ni Celestina. Routine matter. Sa ilalim ng mesa, marahang napakapit si Serapina sa sarili niyang kamay. Hindi siya tumingin kay Darian pero naramdam niyang nagtagma ang kutob nila sa isang bagay. Wala nang routine sa anumang may kinalaman kay Celestina. Patingin muna bago ko pirmahan, kalmadong sagot ni Darian. Ngumiti si Celestina, ngunit malamig pa rin ang mga mata nito. Simula kailan kang naging mausisa sa sarili mong bahay? Simula nang may mga kailangang ayusin. Tugon ni Darian. Sandaling nanahimik ang lahat. Maging si Odessa ay napatingin sa kapatid. Si Gisela ang unang tumawa ng pilit. Ay nako, parang ang bigat ng umaga ninyo. Breakfast lang ito, not a board meeting. Ngunit alam ni Serafina na napansin ni Celestina ang kakaibang pagbabado kay Darian. Hindi pa nito alam ang buong dahilan, ngunit malinaw na may nabasag ng dating takbo ng pagsunod ng anak nito. Nang hapon ding iyon, nagpaalam si Darian na may external meeting, habang si Serafina ay nagsabing may follow-up check-up siya. Sa halip, nagkita sila ni Aurelio sa isang lumang kafe sa Pasig na hindi madalas puntahan ng mga kilala ng pamilya. Pagdating ni Aurelio, naka-gray itong suit at dala ang pamilyar nitong leather folder. Napatingin ito sa dalawa at agad napansin ang bigat ng kanilang mga mukha. This doesn't look like a casual meeting, sabi nito habang umuupo. Walang panigoy-ligoy na inilabas ni Darian ang tablet kung saan nakasave ang footage. Before you say anything, sabi niya, we need you to watch this as our lawyer or as a decent man, whichever comes first. Napatitig si Aurelio sa kanya, sa katahimik na kinuha ang tablet. Habang tumatakbo ang video, napansin ni Serafina ang unti-unting pagbabago ng mukha nito. Mula sa profesional na panunood, naging mabigat ang titig nito. Nang matapos, marahan nitong ibinaba ang tablet sa mesa. Where did you get this? Tanong nito. Mula sa kwarto ni Mama, tuwirang sagot ni Darian. Napapikit si Aurelio at sumandal sa upuan.
Kung totoong may plantadong financial leak, hindi ito maliit na bagay. At kung may taong binabayaran para gumawa ng false trail, mas malalim pa ito kaysa sa personal na alitan sa pamilya. May naaalala ka bang kahalintulad nito noon? Tanong ni Serafina. Nag-angat ng tingin si Aurelio, tila nag-aalinlangan. Noon pa man, may mga bagay na hindi malinaw sa loob ng pamilyang Velasco. Mga dokumentong biglang nawawala, mga tauhang tahimik na pinapaalis, isang dating consultant na biglang nag-resign at hindi na muling nagpakita. Hindi ko napatunayan noon pero palagi kong nararamdaman na may mga utos si Celestina na hindi dumadaan sa tamang proseso. Bakit hindi mo sinabi noon? Mariing tanong ni Darian. Dumilim ang mukha ni Aurelio. Dahil wala akong ebidensya at dahil ang ama mo noon ang laging nagsasabing panatilihin ang kapayapaan sa pamilya. Akala ko pag nawala siya, luluwag ang kontrol ng ina mo. Hindi ko alam na mas lalong titindi. Hindi na nagsayang ng oras si Serafina. Kailangan namin ng tulong para suriin ang mga dokumento sa kumpanya. May hinala akong may pinepeke o nililipat na records. Tumanggo si Aurelio. Kung ganon, kailangan ninyo si Drusilla Mijares. Narinig ko na ang pangalan niya sa isang corporate fraud case last year. Magaling iyon. Makalipas ng 2 araw, nagkita silang 4 sa condominium office ni Drusilla sa Mandaluyong. Ibang-iba ito kay Serafina. Matapang manamit, diretso magsalita at walang takot sa mga apelido. Ngunit iyon marahil ang dahilan kung bakit nagtiwala agad si Serafina rito. Baka gusto niyong umupo muna bago ko sabihin ang bad news. Bungad agad ni Drusilla matapos makita ang ilang digital copies ng company documents na palihim na nakuha ni Darian sa files na gustong papirmahan ni Celestina. Go ahead, sabi ni Serafina. Ipinakita ni Drusilla ang ilang pahina sa malaking monitor. Unang-una, may pirma rito na mukhang ikaw ang nag-authorize, Darian, pero hindi consistent sa actual signature flow mo. Pangalawa, may property movement na ipinapasok sa ilalim ng isang subsidiary account na matagal nang inactive. Pangatlo, tumigil siya at tumingin kay Serafina. May prep work na para sa possible financial leakage case at ang trail papunta sa accounting oversight lane na minsang pinanggalingan mo. Nanlamig ang likod ni Serafina. Ibig sabihin, hindi lang nila ako gustong pahiyain, gusto nila akong ikulong. Or at least make you look guilty enough para itakwil ka ng board, ng media at ng asawa mo. Napayuko si Darian. Kung hindi ko napanood ang video, baka naniwala ako sa papel kaysa sa asawa ko. Tinignan siya ni Serafina. Masakit ang sinabi nito, ngunit totoo. At marahil iyon ang pinakamahalagang pagbabago bita nila ngayon. Wala nang puwang para sa pagkukunwari. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang tahimik ngunit masinsinang pag-iimbestiga. Hindi pa nila direktang hinaharap si Celestina, sa halip, isa-isa nilang tinitipon ang mga butas sa mga galaw nito. Sa tulong ni Aurelio, nalaman nilang may ilang ari-arian ng pamilya na lihim palang ipinapasok sa mga shell transactions. Sa tulong naman ni Drusilla, lumitaw ang pattern ng mga pirma, dates at rerouted paperwork. Sa tulong naman ni Darian, nagkaroon sila ng access sa ilang lumang company archives na dati minsan man lang nitong tinitignan dahil nagtitiwala siyang ng lubos sa pamamalakad ng ina. Ngunit habang lumalalim ang kanilang paghahanap, mas dumarami rin ang aninong lumalabas. Isang gabi, habang nag-aayos si Serafina ng mga lumang files sa home office, naabutan siya ni Belen na mag-isa. "Ma'am," Mahinang sabi ng matandang kasambahay. Matagal ko na pong gustong magsalita. Napatingin si Serafina. Tungkol saan po? Suminip mo na si Belen sa pinto bago tuluyang lumapit. Marami na po akong nakita sa bahay na ito. Hindi ko lang nasabi noon dahil natatakot ako. Pero kung lalaban na po kayo, baka panahon na rin para magsabi ako. Umupo si Serafina. Ano pong alam ninyo? Nanginginig ang mga kamay ni Belen habang pinipis silang dulo ng apron niya. Nung unang taon niyo po dito, may ilang papeles na ipinahanap sa akin si Ma'am Celestina. Mga lumang resibo, old medical notes, at isang folder na may pangalan ng dating manugang. Nang tanungin ko kung bakit, galit na galit po siya. Sabi niya,
Hindi mo trabaho ang magtanong, Belen. Bahagyang natigilan si Serafina. Dating manugang? Opo, bulong ni Belen. Bago pa po kayo dumating, may babaeng muntik ng mapangasawa si Sir Darian. Hindi natuloy. Bigla na lang pong nawala sa esena. Iba-iba ang sabi ng mga tao. May nagsasabing nag-abroad, may nagsasabing nagkasakit. Pero sa bahay na ito, walang gustong banggitin ang pangalan niya. Tumahinig si Serafina. Parang may isa na namang piraso ng malaking puzzle ang dahang-dahang lumitaw. Kinabukasan, may isa pang nakakagulat na pangyayari. Si Mariel Quintana mismo ang humarap kay Serafina sa Ladies' Lounge ng isang charity event. Matagal nang ipinaparamdam ni Celestina na mas bagay si Mariel kay Darian, kaya inaasahan ni Serafina na isa rin itong problema. Ngulit iba ang nangyari. "Can we talk?" tanong ni Mariel. Seryoso ang mukha. Tumanggo si Serafina. Diretso sa punto si Mariel. "Hindi ko alam ang lahat, pero alam kong ginagamit ako ng mother-in-law mo para mainsulto ka, at gusto kong malinaw. Wala akong balak makisali sa kabaliwan nilang iyon." Napakunot ang noon ni Serafina. "Bakit mo sinasabi sa akin ito?" "Because I have my own pride," sagot ni Mariel. "Hindi ako backup bride. At isa pa, may ilang beses ko nang narinig sina Tita Celestina at Tita Yesela na binabanggit ang pangalan ng isang lalaking Ravin. Wala akong pakialam noon, pero nitong huli, parang may pinaplano silang masama." Sa unang pagkakataon, nakita ni Serafina na hindi lahat ng babaeng inilalapit ni Celestina kay Darian ay kontrabida. May mga tao ring handang umiwas sa kasinungalingan kapag naramdaman na nilang may mali. Samantalang si Odessa ay unti-unti ring nabubunyag ang papel. Sa mga record na nakuha ni Jursela, may ilang transfer na dumaan sa personal spending patterns nito, mga luxury travel booking, inflated supplier payments at mga utang na tila tinatakpan gamit ang pangalan ng pamilya. Hindi man ito kasing delikado ni Celestina, malinaw na nakinabang ito sa mga tagong galaw ng ina. Isang gabi, habang nakaharap si Serafina sa salamin at tinatanggal ang hikaw niya, tumabi si Darian sa kanya. "Pagod ka na," sabi nito. "Lahat tayo pagod na." Makalipas ang ilang segundo, marahang hinawakan ni Darian ang kamay niya. "Nung una kitang dinala sa bahay na ito, akala ko kaya kitang protektahan. Pero ang totoo, hinayaan kitang masaktan sa loob ng mahabang panahon." Napahanto si Serafina. Hindi siya agad sumagot. "Nagkamali ako. Pero hindi na kitang hahayaan ngayon." Tumingin siya rito. Sa wakas, naramdaman niyang ang lalaking nasa harap niya ay hindi na yung anak na takot sumuway sa ina. Unti-unti nang nabubuo ang isang asawang handang pumili. At kailangan nila iyon. Dahil sa puntong iyon, malinaw na hindi na simpleng pagtatanggol sa sarili ang laban nila. Isa na itong paglalandag sa isang sistema na matagal nang binuo ng takot, manipulasyon at pera. Nang sumunod na linggo, dumating ang pinakamabigat na konfirmasyon. Mula sa mga backup email logs na nakuha ni Aurelio sa isang legal retention server, may lumabas na internal exchange sa pagitan ng isang dummy address at ng contact na konektado kay Ravin. Hindi man diretsyong pangalan ni Celestina ang nakalagay, malinaw ang instruction. Ihanda ang supporting records para sa fraud accusation at tiyaking ang unang masisisi ay si Serafina Lorente Velasco. Tahimik na ibinaba ni Aurelio ang printed copy sa mesa. Kapag nailatag natin ito kasama ang video, hindi na ito basta-basta maikakaila. Huminga ng malalim si Serafina. Ibig sabihin, malapit na. Tumanggo si Drusilla. Oo, pero mas magiging mapananib sila habang palapit tayo sa katotohanan. Tumingin si Darian sa asawa niya, saka sa mga taong ngayong ay tumutulong sa kanila. Kung gayon, marinig na sabi ni Darian, mauuna tayo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng mga dokumentong naglalantad ng panlilinlang, sa harap ng mga taong unti-unting pumipili ng tama kaysa tahimik na pakinabang, nagsimula ang tunay na pagbaliktad ng laro. Hindi na silang biktimang naghihintay kung kailan aatake ang mga anino. Sila na ngayon ang may ilaw. Bago tayo dumako sa pinakamatinding yugto ng ating istorya, gusto ko munang kumustahin ka. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood.
Nakakatuwang isipin na sabay-sabay nating sinusundan ang bawat pagbagsak, bawat pagluha, at bawat pagbangon ng mga karakter sa kwentong ito. Kaya ngayon, humanda ka na dahil ito na ang bahaging unti-unting yayanig sa pamilyang matagal nang itinayo sa takot at pagkukunwari. Matapos sabihin ni Darian na sila na ngayon ang may ilaw, wala nang balikan para sa kanilang mag-asawa. Hindi na pwedeng umatras, hindi na pwedeng magbulag-bulagan, at lalong hindi na pwedeng umasa na kusa na lamang titigil si Celestina. Sa puntong iyon, alam na nilang ang pinakamalaking laban ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta kay Serafina mula sa binabalak na kasong fraud. Ang tunay na laban ay ang paglalantad sa isang sistemang matagal nang pinatakbo ni Celestina Velasco gamit ang takot, utang na loob, at manipulasyon. 3 araw bago ang anibersaryo ng Velasco Group, naging mas abala ang buong mansyon. May mga stylist na dumalating, may caterers na nagpupunta, may mga kahon ng dekorasyon at regalo na sunod-sunod na ipinapasok. Ang buong bahay ay puno ng kilos, ngiti at mga utos. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ramdam ni Serafina ang mabigat na paghahanda para sa isang mas malaking pagsabog. Ang anibersaryo ng kumpanya ay hindi basta selebrasyon lamang. Ito ang taunang gabing dinadaluan ng board members, pangunahing investors, media partners, kaibigan ng pamilya, at ilang prominenteng personalidad sa negosyo. Sa madaling salita, ito ang perpektong entablado para sa sino mang gustong maglinis ng pangalan o sumila ng reputasyon. At alam ni na Serafina at Darian na iyon din ang gabing balak gamitin ni Celestina laban sa kanila. Nalaman nila ito sa tulong ni Aurelio. Isang confidential memo ang nakarating sa kanya na may instruction para sa internal compliance team na maging handa sakaling may ilabas na urgent financial concern sa mismong gabi ng event. Ibig sabihin, malinaw na may plano si Celestina na ipahiya si Serafina sa harap ng mga taong mahalaga sa negosyo at pangalan ng pamilya. Hinihintay niya kayong madurog sa publiko, sabi ni Aurelio habang magkakaharap silang 4 sa condo office ni Drusilla. Kapag sa harap ng board at investors niya ito ginawa, magiging mas madaling paniwalaan ng mga tao na may tinatago si Serafina. Tama, dagdag ni Drusilla habang itinuturo ang ilang nakaprint na timeline. At kapag sinabayan pa ng peking records, magmumukhang bigla siyang natuklasan ni Celestina bilang tagapagligtas ng kumpanya. Napakuyom ang kamao ni Darian. Gagawin pang bayani ang sarili niya. Tahimik na nakatingin si Serafina sa mesa. Sa mga dokumentong minsan ay kinakatakutan niyang hawakan, ngumit ngayon, ang halip na matakot, may unti-unti na siyang nararamdamang kakaibang kapanatagan. Marahil dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya sa pamilyang Velasco, hindi na siya nag-iisa. Ano ang plano natin? Tanong niya. Nagtinginan sina Aurelio at Drusilla bago nagsalita ang abogado. Hindi tayo mauuna sa chismis, mauuna tayo sa katotohanan. Kapag sinimulan ni Celestina ang paratang, doon natin ilalabas ang video, ang email trail, ang document inconsistencies at ang listahan ng properties na iligal na ilipat. Dapat sabay-sabay para wala na siyang oras na kontrolin pa ang kwento. May risk ba? Tanong ni Darian. Napailing ni Drusilla at mapait na ngumiti. Sa ganitang laban, lahat may risk, pero mas mataas ang risk kung hahayaan ninyong mauna siyang magsalita. Sa sumunod na mga araw, naging mas maingat si Serafina sa loob ng mansyon. Nakikipag-usap siya ng normal kay Belen, sumasama siya sa ilang preparasyon. Nakikipagngiti din siya kay Odessa kapag nagkakasalubong sila sa hallway, kahit alam na niyang may bahagi rin ng hipag niya sa ilang tagong galaw ng pamilya. Ngunit sa loob-loob niya, bawat segundo ay tila countdown patungo sa pinakahinihintay na pagbagsak. Si Celestina naman ay lalo pang naging matamis sa paningin ng iba. Serafina, sabi nito isang umaga habang pinagmamasdan ng arrangement ng bulaklak sa foyer. Gusto kong maging presentable ka sa anniversary. Maraming importanteng tao ang pupunta. Hindi lang ito family dinner. Alam ko po, mahinang sagot ni Serafina. Tumihim si Celestina at bahagyang ngumiti. Good. Ayaw ko kasing napahiya ang apelido namin. Sa gilid ng hagdan, nandun si Belen at tahimik lang ngunit halatang naririnig ang usapan. Saglit na nagtama ang tingin nila ni Serafina. Sa simpleng tingin na yun, naroon ang awa, kaba, at isang tahimik na panalangin na sana'y matapos na ang matagal ng paniniil ni Celestina sa bahay na iyon. Dumating ang gabi ng anibersaryo.
Idinaos ito sa Grand Ballroom ng South Tower Hotel, isa sa mga pangunahing ari-arian ng Velasco Group. Nakakasilaw ang mga ilaw ng chandelier. Ang gitna ng venue ay puno ng bilog na mesa na may gintong sentro. Sa entablado ay may malaking LED wall na nagpapakita ng kasaysayan ng kumpanya mula sa panahon pa ng yumaong ama ni Darian. Lahat ay mukhang perpekto sa paningin ng mga bisita. Naroon si Vitor Salcedo, senior board chair ng kumpanya, isang lalaking bihasa sa negosyo at hindi basta nagpapadala sa emosyon. Naroon din si Helena Duero, dating matalik na kaalyado ni Celestina sa ilang corporate events. Dumating din ang ilang mamamahayag sa business section, pati na mga investors at old family friends. Maging sina Lucinda Barrera at Tomas Brescio ay naroon, bihis-mabihis at handang makisawsaw sa kung anumang mangyayari. Si Serapina ay nakasuot ng simpleng ngunit elegante at malinis na bestidang kulay perlas. Hindi siya nagmukha manabis, ngunit hindi rin siya kailanman naging maliit sa gabing iyon. Katabi niya si Darian, nakaitim na taksido, tuwid ang likod, at ngayon ay malinaw ng may sarili ng pasya sa mga mata. Nang magsimula ang programa, puro papuri at pagbabalik tanaw muna ang narinig sa entablado. Ilang board members ang nagsalita. May short film tungkol sa kumpanya. Nagbigay rin ng mensahe si Darian bilang current operations head. Maayos at profesional ang lahat. Ngunit nang akala ng marami ay simpleng corporate celebration lang ang gabi, tumayo si Celestina at hiningi ang mikropono. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng malamig na daloy sa gulugod si Serapina. "Good evening, everyone," sabi ni Celestina sa pamilyar nitong elegante at kontroladong tinig. Bilang isa sa mga nagbantay sa kumpanyang ito sa loob ng maraming taon, tungkulin kong protektahan ang pangalan ng Velasco Group. At minsan, kahit gaano kasakit, kailangan mong ilandad ang mga bagay na maaaring sumira rito. Nagkatinginan ng ilang bisita. Tumaas ang kilay ni Vitor Salcedo. Napahinto si Helena Duero sa pag-inom ng wine. Ipinagpatuloy ni Celestina, "Sa mga nakaraang linggo, may ilang dokumentong lumabas na nagpapakita ng irregularidad sa mga financial records ng isang subsidiary. At sa aking matinding panghihinayang, may pangalan na lumilitaw sa prosesong ito." Nag-angat siya ng tingin, tuwirang nakatutok kay Serapina. Narinig ni Serapina ang marahang bulong ng mga tao sa paligid. Narinig din niya ang mabilis na tibok ng sariling puso, ngunit hindi siya tumayo agad. Hinayaan niyang sabihin ni Celestina ang unang mga salitang matagal na nitong gustong ihagis laban sa kanya. "Hindi ko inakalang sa mismong loob ng pamilya manggagaling ang ganitong kahiyaan," dagdag ni Celestina. "Pero hindi ko hahayaang masira ang aming pangalan dahil sa isang taong enough." Bumigat ang buong ballroom sa iisang salita. Si Darian ang nagsalita. Dahan-dahan itong tumayo at lumakad palapit sa gitna ng entablado. Hindi sumigaw, hindi nagwala, ngunit sa anyo pa lamang ng tindig niya, alam ng lahat na may babasaging katahimikan sa gabing iyon. "Kung pag-uusapan natin ang pagsira sa pangalan ng kumpanya," sabi ni Darian habang kinukuha ang mikropono mula sa staff sa gilid, "mas mabuting kumpleto ang kwento." Nanlaki ang mga mata ni Celestina. "Darian, what are you doing?" Hindi siya pinansin ng anak. "Attorney Sarmiento," tawag ni Darian. Mula sa bahagi ng VIP tables, tumayo si Aurelio. Kasunod nito ay si Drusilla na may dalang slim black case. Lumapit sila sa stage technician at may isinaksak na drive sa system. Ilang segundo lang, ang LED wall na dati ay nagpapakita ng logo ng Velasco Group ay naging itim, at lumitaw ang footage mula sa CCTV. Humining ang buong ballroom sa gulat. Kitang-kita sa malaking screen si Celestina sa sarili nitong kwarto. Kitang-kita si Isela at lalong kitang-kita ang lalaking si Ravin Cordero at ang mga dokumentong inilatag nito. Kapag nailabas ito sa tamang oras, mukhang siya ang may pakana ng financial leak. Madali na lang siyang idiin. Parang tumigil ang oras. May mga napahawak sa dibdib, may mga napatingin kay Celestina. Maging si Isela na kanina'y nakangiti pa sa kanyang mesa ay biglang namutla at halos hindi makagalaw. Nandito rin ang email trail, document analysis at fund rerouting records, sabi ni Drusilla habang may isa-isang lumalabas na supporting slide sa screen.
Ang pirma ni Mr. Darian Velasco sa ilang transfer papers ay forged. Ang mga dokumentong ginagamit laban kay Mrs. Serapina Velasco ay prepared in advance at may shell movement ng assets na konektado sa controlled approvals kasama ang inner office authority. Nakahawak si Celestina sa podium. This is absurd! Pinabrikado iyan. This is a setup. Ngunit bago pa siya makabawi, nagsalita si Victor Salcedo mula sa kanyang pwesto. Celestina, mariin niyang sabi, that footage and these records are serious, very serious. Tumayo rin si Helena Duero, halatang nayanig. Hindi mo sinabi sa amin na may ganito. Dahil hindi totoo iyan, pasigaw ng sagot ni Celestina, at iyon marahil ang unang bitak sa maingat nitong sosyal na imahe. Pinagtutulungan ninyo ako. Sa gilid, tuluyan nang napaluha si Gisela. Celestina, sinabi ko sa iyo na wag nang ituloy. Shut up, Gisela! Sigaw ni Celestina. Mas lalo lamang lumala ang tingin ng mga tao. Hindi na kinailangan ni Serafina ng mahabang paliwanag. Ngunit nang iabot sa kanya ni Darian ang mikropono, tinanggap niya ito. Tahimik ang buong ballroom habang nakatayo siya sa harap ng mga taong ilang beses na ring tumingin sa kanya bilang hindi bagay sa pamilyang iyon. Hindi ako tumayo rito para gumante, sabi niya. Malinaw, ngunit mabigat ang tinig. Tumayo ako rito dahil matagal na akong pinatahimik. Matagal na akong pinalabas na maliit, mangmang at pabigat sa pamilyang ito. Pinagtiisan ko ang pangmamaliit, pangninira, at pagpaparamdam na wala akong lugar dito. Pero nang dumating sa puntong kailangan akong idamay sa kasong hindi ko ginawa, hindi na ako pwedeng manahimik. Maging ang ilang staff sa ballroom ay natigil sa pagkilos. Walang umuubo, walang kumikilos. Lahat ay nakatingin kay Serafina. Hindi ko gustong sirain ang pamilya, dagdag niya. Ang gusto ko lang ay mabuhay ng may dignidad. Ang gusto ko lang ay itigil ang takot na ipinapasa mula sa kapangyarihan papunta sa mga taong inaakalang walang laban. Sa may likuran, napayuko si Belen na inimbitahan ni Darian bilang isa sa long-serving household staff ng pamilya. Naiiyak itong nakikinig at hindi siya nag-iisa. May ilan pang tauhan ng kumpanya at bahay na tila ngayon lamang nakakita ng taong kayang magsalita sa harap ni Celestina nang hindi naninginig. Sa kabilang banda, si Odessa ay halatang hindi na mapakali. Lumapit sa kanya ang isang internal auditor at may ibinulong. Bigla itong namutla. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Odessa, nanginginig ang boses. Wala akong alam sa mga shell transfers. Your spending trails matched some rerouted funds. Malamig na sabi ni Drusilla sa gilid. Baka hindi mo alam ang buong plano, pero nakinabang ka. Napaiyak si Odessa. Mama! Ngunit hindi na siya nilingon ni Celestina. Sa halip, nakatitig lamang ito kay Serafina na tilang na yun lamang tunay na nakakita ng kalaban na hindi nito kayang tapakan. Masaya ka na ba? Malamig na sabi ni Celestina. Ito ba ang gusto mo? Ang mapahiya ako sa harap ng lahat? Tinitigan siya ni Serafina ng diretsyo. Hindi ko ginusto ang kahihiyang ito. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Parang sampal ang katahimikan na sumunod. Hindi nagtagal, lumakit ang legal compliance officers ng kumpanya, kasama ang 2 private security personnel ng hotel. Hindi pa ito formal na pag-aresto, ngulit malinaw na kailangan ng ihiwalay si Celestina sa event at sa anumang hawak nito sa operasyon ng gabing iyon. Tumututok ito, sumigaw, nagsabing lahat ay walang utang na loob, ngulit wala nang bumabalik sa dati niyang kapangyarihan. Maging si Darian, na buong buhay ay lumaking naningini sa isang tingin lamang ng ina, ay hindi na umurong. Mabigat ngulit buo ang tinig niya. Tapos na. Napapikit si Celestina, marahil sa unang pagkakataon ay tunay na naramdaman ng pagkawala ng kontrol. Sa paligid niya, ang mga kaibigan niyang dati laging handang tumawa sa kanyang mga biro ay unti-unting lumalayo. Si Helena ay lumingon na lamang sa ibang direksyon. Si Lucinda at Tomas ay tahimik nang nagbubulungan, hindi na bilang mga kakampi,
kundi bilang mga taong nagmamasdan sa pagbagsak ng isang dating makapangyarihang babae. Si Yesela naman ay halos hindi makatingin, para bang gusto nang maglaho sa hiya. Nang tuluyang mailabas si Celestina sa ballroom, hindi nakaramdam ng tuwa si Serafina. Wala ring sigaw ng paghihigante sa dibdib niya. Ang naramdaman niya ay pagod, matinding pagod. Ngulit sa unang pagkakataon sa maraming taon, halo iyon ng isang magaang paghinga. Nang gabing iyon, matapos ang magulong anibersaryo, hindi na sila bumalik agad sa mansyon. Sa halip, dumiretso sina Darian at Serafina sa penthouse unit na kung saan nang binili ni Darian para sana sa mga meetings at pahinga. Tahimik silang pumasok. Walang nagsasalita, walang umiiyak. Parang kapwa pa nilang pinoproseso na wala na ang dating pader ng takot na naghihiwalay sa katotohanan at sa kanilang buhay. Pagpasok sa sala, dahan-dahang naupo si Serafina sa sofa. Ilang segundo lang, napahawak siya sa mukha niya at tuluyan ng napaluha. Lumapit si Darian at lumuhod sa harap niya. "Tapos na ba?" Pabulong niyang tanong. Hindi agad sumagot si Darian. Sa halip, hinawak niya ang kamay ng asawa at marahing pinisil iyon. Hindi pa lahat. Sabi niya, may mga kaso pang haharapin, may mga papeles pang aasikasuhin, may mga sugat pa tayong kailangang hilumin, pero isang bagay ang tapos na. Tumingin si Serafina sa kanya. Hindi ka na nila kayang patahimikin. At sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa pamilyang Velasco, naniwala si Serafina na may umaga ring darating na hindi siya gigising sa takot. Sa unang pagkakataon, hindi na mansyon ni Celestina ang sentro ng kanilang buhay, kundi ang posibilidad ng isang tahanang sila mismo ang bubuo. Walang paninira, walang pangungutya, at walang matang laging handang magdikta kung gaano lang siya dapat kaliit. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang sunod-sunod na legal actions. Inatasan ni Victor Salcedo ang isang independent internal investigation. Pansamantalang sinuspinde ang lahat ng access at authority ni Celestina sa mga pangunahing account at property movements ng kumpanya. Pati si Odessa ay kinailangang magpaliwanag sa ilang transaksyong lumabas sa audit. Samantala, si Ravin Cordero ay nagsimulang hanapin ng mga legal team kasunod ng inilabas na records. Hindi na bumalik si Serafina sa mansyon bilang isang takot na manugang. Nang bumalik siya roon kasama si Darian upang kunin ang ilang personal nilang gamit, ramdam niyang iba na ang hangin sa loob ng bahay. Tahimik ang mga hallway, wala ang matinis na utos ni Celestina, wala ang malisyosong halakhak ni Isela, wala ang yabang ni Odessa. Nandoon si Belen sa may hagdadan, may hawak na maliit na kahon. "Ma'am, mahina nitong sabi. Mga gamit niyo po ito. Inipon ko na po." Tinanggap iyon ni Serafina at napangiti ng bahagya. "Salamat, Ate Belen." Napaluha ang matandang babae. "Buti na lang po lumaban kayo." At habang naglalakad palabas ng mansyon si Serafina, bit-bit ang kahon ng ilang simpleng alaala, hindi niya naramdamang siya ang talunan na pinalayas noon ng tingin at salita ng biyena niya. Sa halip, pakiramdam niya ay isang babaeng muling isinilang mula sa mahabang gabing kinailangan niyang tiisin. Sa likod nila, nanatili ang malaking bahay na minsang naging kulungan ng kanyang katahimikan. Sa unahan nila, nagsisimula ang buhay na sa wakas ay malaya na nilang maaabot. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muling makisama sa atin hanggang sa dulo. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Iba-iba man ang ating lugar at oras, iisa naman ang dahilan kung bakit tayo nananatili. Dahil gusto nating makita kung paano nagtatapos ang isang kwentong pinanday ng luha, paninindigan at pagbangon. Kaya halika, samahan mo ako sa huling yugto ng buhay ni Serafina at Darian. Matapos nilang iwan ang mansyon ng pamilyang Velasco, ilang araw munang tila hindi pa lubos maunawaan ni Serafina at Darian ang katahimikang biglang napunta sa kanila. Sa unang gabi nila sa penthouse unit ni Darian, wala silang narinig na hakbang sa hallway na may kasunod na malamig na utos. Wala silang narinig na mga pabulong na tsismis sa hapagkainan. Wala na ring mapanuring tingin na tila bawat kilos ni Serafina ay may maling dapat punahin.
Ngunit kahit wala na si Celestina sa loob ng kanilang espasyo, hindi ibig sabihin nun ay agad ding nawala ang bigat ng mga nakaraang taon. Sa umaga, nagkakape si Serafina sa tapat ng floor-to-ceiling window ng penthouse at minasdan ang abalang siyudad sa ibaba. Malayo na siya sa maliit nilang bayan sa Batangas, mas malayo pa siya sa mansyong minsang ginawa siyang anino sa loob ng sariling buhay. Ngulit ngayon, sa harap ng malawak na tanawin ng lungsod, may kakaibang pakiramdam sa kanya. Parang sa unang pagkakataon, malaya siyang huminga nang hindi nag-iingat. Lumapit si Darian mula sa kusina at inilapag sa mesa ang isa pang tasa. "Black, no sugar," sabi nito. Napatingin sa kanya si Serafina at bahagyang ngumiti. "Naalala mo?" "Marami akong hindi nagawa noon," tahimik na sagot ni Darian habang umuupo sa tapat niya. "Pero ayokong makalimutan pa ang mga simpleng bagay na gusto mo." May kirot pa ring dala ang bawat tapat na pag-aamin ni Darian, pero hindi na iyon kirot ng galit. Isa na iyong sugat na kapwa nilang piniling harapin sa halip na takpan. At yun ang kaibahan ng buhay nila ngayon sa dati. Wala nang nagtatago sa katahimikan. Makalipas ang ilang linggo, umusad ang mga legal na proseso laban kay Celestina at sa mga kasabot nito. Sa utos ng board, pinatupad ang masinsinang imbestigasyon sa mga internal records ng Velasco Group. Nakatulong sina Aurelio at Drusilla para maayos na maisubmit ang ebidensya, ang CCTV footage, ang email trail, ang forged signatures, ang shell property movements, at ang listahan ng mga transaksyong konektado kay Odessa at sa fixer na si Robin Cordero. Nang tuluyang masampahan ng mga kasong may kaugnayan sa fraud conspiracy, document falsification at obstruction si Celestina, umuong ang balita sa business circles. Marami ang nabigla, marami rin ang biglang nanahimik, lalo na yung mga dating nakapaligid sa kanya para lamang makinabang. Si Isela Marquez ay halos hindi na nagpakita sa mga social events. Si Helena Duero ay tuluyang dumistansya. Maging si Lucinda Barrera at Tomas Brescio na dati mahilig magbuhol ng chismis ay nagkunwaring wala silang alam sa mga nangyari. Si Odessa naman ay napilitang humarap sa sarili niyang pananagutan. Hindi man siya ang utak ng mga plano ng ina, lumitaw na nakinabang siya sa ilang pondong lihim na linipat sa iba't ibang channels. Hindi siya nakulong agad, ngulit kinailangan niyang isauli ang ilang assets at sumali sa hiwalay na kasunduan sa imbestigasyon. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nawalan siya ng proteksyon mula sa apelyidong matagal niyang ipinangmamayabang. Isang hapon, habang nasa conference room si Serafina kasama sina Drusilla at ilang independent consultants, tumawag si Belen. "Ma'am," nanginginig ang boses ng matandang kasambahay, "pwede po ba kayong makausap?" "Ate Belen, ano pong nangyari?" tanong ni Serafina. "Tungkol po kay Ma'am Celestina. Dinala po siya sa ospital kaninang umaga. Tumaas daw po ang blood pressure. Hindi ko po alam kung dapat ko itong sabihin sa inyo pero kayo lang po ang naisip kong sabihan." Nanahimik si Serafina. Hindi siya natuwa. Hindi rin siya agad naawa. Ang totoo, ang unang naramdaman niya ay pagkalito. Napakaraming taong sinaktan ni Celestina. Napakaraming tahimik na gabing ninakaw nito mula sa kanya. Ngunit kahit ganon, hindi naman naging likas kay Serafina ang matuwa sa pagbagsak ng kahit sino. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Darian ang tungkol sa tawag ni Belen. Matagal na natahimik ang asawa niya bago nagsalita. "Pupuntahan ko siya bukas," sabi nito. Hindi sumagot agad si Serafina. Maya-maya, tumanggo siya. "Sasamahan kita." Napatingin sa kanya si Darian, halatang nagulat. "Sigurado ka?" "Hindi para patawarin siya agad," sabi ni Serafina. "At hindi rin para kalimutan ang lahat. Pero ayokong matapos ang lahat na ang dala ko pa rin ay galit lang." Kinabukasan, nagpunta sila sa pribadong ospital kung saan nakakonfine si Celestina. Mahigpit ang seguridad, ngulit nang makilala si Darian, agad silang pinapasok. Sa loob ng silid, hindi na mukhang reyna ng mansyon si Celestina. Wala ang pulidong make-up, wala ang perpektong tindig, wala ang malamig na awtoridad na kayang magpatigil sa buong silid. Nakahiga lamang siya, maputla, at tahimik na nakatingin sa kisame. Pagpasok ni Darian at Serafina, dahan-dahang bumaling si Celestina. "Dumating ka rin,"
sabi nito kay Darian, paosang boses. Tumayo lamang si Darian sa paanan ng kama. Kumusta ka? Bahagya na natamo si Celestina, ngunit pagod ang tunog. Ito na yata ang gusto ninyong makita. Umigting ang panga ni Darian. Hindi ko ginusto na bumagsak ka. Ang gusto ko lang ay tumigil ka. Napatitig si Celestina sa anak saka kay Serafina. Sa unang pagkakataon, walang talim ang mga mata nito, ngunit wala ring malinaw na pagsisisi. Ang nakita ni Serafina ay isang babaeng buong buhay na sinanay kontrolin ng lahat at ngayon ay unti-unting linalamon ang sariling pagkawala ng kapangyarihan. Ano? Malamig ngunit nanghihinang sabi ni Celestina. Dahan-dahang lumapit si Serafina. Hindi siya numiti, hindi rin siya nagpakumbaba. Tumayaw lamang siya ng diretsyo, gaya ng isang babaeng dumaan na sa apoy at ayaw nang yumuko. Hindi ako nasasaya sa pagbagsak ninyo, sagot ni Serafina. Ang totoo, pagod na ako, pero hindi ko rin pagsisisihan na nagsalita ako, dahil kung hindi ko ginawa iyon, tuluyan yung sisirain ako. Sandaling nagkulong ang katahimikan sa silid. Maya-maya ay napapikit si Celestina. Akala ko kapag nakontrol ko ang lahat, walang mawawala sa akin. At iyon lang ang pinakamalapit sa pag-amin na narinig nila mula sa kanya. Hindi iyon naging eksenang milagrosong naglinis sa lahat ng sakit. Walang yakap, walang biglaang kapatawaran. Mumit sa paglabas ni na Serafina at Darian sa ospital, pareho nilang alam na may isang pintunang naisara sa nakaraan. Hindi dahil maayos na ang lahat, kundi dahil hindi na nila hahayaan pang kontrolin ni Celestina ang emosyon at direksyon ng buhay nila. Sa mga sumunod na buwan, mas lalong nagbago ang takbo ng kanilang mundo. Sa rekomendasyon ni Vitor Salcedo at ng board, inalok si Serafina na pangunahan ng bagong social responsibility arm ng Velasco Group, isang sangay na tutulong sa financial literacy, legal aid referral at transitional support para sa mga babaeng dumaranas ng emotional abuse, coercive control at economic manipulation sa loob ng pamilya o tahanan. Noong una nag-alinlanon siya. Baka sabihin ng mga tao ginagamit ko lang ang nangyari para magmukhang bida. Sabi niya kay Drusilla habang magkasama silang nagkakape sa opisina. Umiling ang kaibigan niya. Hindi mo kailangang magmukhang bida. Nabuhay ka sa sitwasyong iyon. Naiintindihan mo ang takot, hiya at pagdududa ng mga babae na laging pinapatahimik. Mas marami kang matutulungan dahil totoong pinagdaanan mo ito. Sa huli tinanggap ni Serafina ang tungkulin. Doon nagsimula ang isa pang mahalagang yugto ng kanyang buhay. Nakatrabaho niya si Drusilla bilang consultant. Si Aurelio naman ang tumulong sa legal structuring ng program. Maging si Mariel Quintana na tuluyang lumayo sa impluwensya ni Celestina ay sumama rin bilang donor liaison at events partner. Si Belen naman, matapos magretiro sa mansyon, ay tinanggap ni Serafina bilang house and community coordinator sa isa sa mga transition homes na sinusuportahan ng foundation. Isang araw habang pinagmamasdan ni Serafina ang isang maliit na seminar para sa mga kababaihan sa Batangas, ang mismong bayang pinanggalingan niya, napahawak siya sa dibdib. May kung anong init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi iyon yabang, hindi rin paghihinggiti. Iyon ay tahimik na katuparan. Lumapit si Tia Melora na inimbitahan niya sa programa at pinisil ang kanyang kamay. Sabi ko sa iyo noon, hindi habang buhay ganito ang buhay natin. Napangiti si Serafina. Sa kabahagyang napaluha. Oo nga po tiya, pero hindi ko akalaing dito ako dadalhin. Samantala si Darian ay unti-unti ring nagbago. Hindi na siya ang lalaking madalas umurong sa unang tensyon. Sa loob ng kumpanya, naging mas maingat siya sa pagpirma, mas bukas sa independent oversight at mas handang makinig sa mga taong hindi takot magsabi ng totoo. Madalas din siyang sumama kay Serafina sa mga outreach events kahit hindi siya laging nagsasalita sa entabla. Sapat na sa kanya ang tumulong mula sa likod at tiyaking hindi na muling mag-iisa ang asawa niya. Sa laban, isang gabi, habang nasa kanilang bagong bahay sa Laguna, isang mas tahimik at mas simpleng tahanang pinili nila kaysa sa anumang mansyon, magkasama silang nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Maaliwalas ang paligid. Wala ang ingay ng siyudad. Wala ang mga anino ng lumang bahay. Tahimik dito, sabi ni Darian. Iyan ang gusto ko. Tahimik pero hindi malamig. Napangiti si Darian. Mas naiintindihan ko na ngayon ang ibig mong sabihin noon. Hindi mo naman kailangan ng engranding buhay. Kailangan mo lang ng buhay na may paggalang. Higit pa roon, wika ni Serafina. Kailangan ko ng buhay na hindi kailangang hingin ang karapatan kong maging tao. Tumanggo si Darian.
At sa gabing iyon, sa gitna ng simpleng hardin at ilaw na dilaw mula sa loob ng bahay, may isang balitang magpapabago pa sa kanilang mundo. Ilang araw matapos iyon, bumalik sila sa doktor para sa isang routine check-up na matagal na nilang ipinagpapaliban dahil sa gulo ng mga nakaraang buwan. Sanay na si Serafina na huwag umasa ng lubos, lalo na dahil matagal na nilang pinagdaraanan ng hirap sa pagkakaroon ng anak. Kaya nang ngumiti ang doktora at iabot sa kanya ang resulta, ilang segundo pa bago niya tuluyang naintindihan ang sinabi nito. "Congratulations," sabi ng doktora. "You're pregnant." Parang huminto ang paligid. Napatingin si Serafina kay Darian. Nanlaki ang mga mata nito bago marahang napahawak sa bibig. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip, tumulo muna ang luha sa gilid ng mga mata nito. "Totoo po?" Mahinang tanong ni Serafina. Tumanggo ang doktora. Maaga pa pero malinaw ang result. Paglabas nila sa klinika, hindi muna sila nagsalita. Sa parking lot, sa loob ng kotse, saka tuluyang umiyak si Serafina. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa pangungutya, kundi dahil sa bigat ng himalang dumating matapos ang mahabang panahong puno ng takot at pagdududa. Hinawakan ni Darian ang kanyang muka at marahang sinabi, "Hindi na tayo magsisimula sa sakit. Magsisimula tayo sa pag-asa." At ganun nga ang nangyari. Lumipas sa mga buwan at naging mas maingat sila sa lahat. Sa kalusugan, sa bahay, sa trabaho, sa kapayapaang binubuo nila araw-araw. Dumadalaw si Neris, ang kapatid ni Serafina, dala ang mga paboritong lutong bahay ng kanilang ina. Si Tia Melora ay madalas magpadala ng tinapay at bilin na huwag magpapapagod ang buntis. Si Belen naman ay halos ituring ng sariling apo ang batang nasa sinapukuran ni Serafina. Tungkol naman kay Celestina, nanatili itong humaharap sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Hindi na bumalik ang dati nitong impluensya. Hindi na rin bumalik ang mga kaibigang minsang laging nasa tabi niya kapag may pakinabang. May ilang beses na sinubukan nitong magpadala ng mensahe kay Darian. Maikling pahayag, minsan formal, minsan tila naghahanap ng awa. Hindi lahat ay sinagot. Ngunit tiniyak ni Darian na maayos pa rin ang medical care at legal access ng ina bilang pagpili na huwag maging katulad ng sistemang sumakal sa kanila noon. Isang maaliwalas na umaga, isinilang ni Serafina ang isang malusog na sanggol na babae. Nang unang iabot ng nurse ang bata sa kanyang mga bisig, napapikit si Serafina habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Napakaliit ng kamay ng sanggol. Napakagaan. Ngunit sa sandaling yon, pakiramdam niya ay hawak niya ang mismong patunay na may buhay pagkatapos ng takot. "Ano ang ipapangalan natin sa kanya?" tanong ni Darian, paos sa pagpigil ng emosyon. Ngumiti si Serafina at tumingin sa anak nila. "Eliana," sabi niya. "Dahil gusto ko paglaki niya, alam niya na ang buhay niya ay hindi iikot sa anino ng ibang tao. Iikot ito sa liwanag." Lumipas pa ang mga taon. Lumaki si Eliana sa isang bahay na hindi nakasentro sa yaman kundi sa paggalang. Sa harding minsang pinagtayuan ni na Serafina at Darian ng bagong simula, doon natutong tumakbo ang bata habang binabantayan siya ng mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Ang kanyang mga magulang, si Tia Melora tuwing dumadalaw, si Neris, si Belen, at maging sina Doktora Drusilla at Mariel na naging bahagi na rin ng kanilang mas maayos na mundo. Sa isang hapon, habang nakaupo sina Serafina at Darian sa veranda at pinagmamasdan si Eliana na humahabol ng paraparo sa hardin, marahang sumandal si Darian sa upuan. "Naalala mo ba?" sabi nito, "kung paano nagsimula ang lahat? Isang pangungusap lang, isang narinig mong banta mula sa pinto." Napatingin si Serafina sa anak nila, saka sa lawak ng harding sila mismo ang nagpagawa. "Oo," mahina niyang sagot. "Akala ko noon yun na ang sisira sa akin." At saka siya ngumiti, hindi ng pilit, hindi ng pakitang tao, kundi ng isang babaeng alam nang nalampasan niya ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Pero minsan, dagdag niya, ang mga bagay na akala nating katapusan na natin, yun pala ang magtutulak sa atin papunta sa buhay na para talaga sa atin. Humawak si Darian sa kamay niya
At habang ang kanilang anak ay tumatawa sa ilalim ng hapon, habang ang hangin ay malumanay na dumadampi sa mga halaman ng kanilang bagong tahanan, at habang ang nakaraan ay nananatiling aral sa halip na tanikala, doon ganap na natapos ang kwento ni Serafina at Darian. Hindi sa mansyon puno ng kontrol, hindi sa ballroom ng kahihiyan, kundi sa isang bahay na itinayo nila mula sa katotohanan, paghihilom at pagmamahal na hindi na muling kayang takutin ni numan.